Okay guys, so sa video nito, bibigyan natin ng solusyon yung mga namumroblema sa GCash mode of payment. Ayan, kasi GCash is lagi siyang exceeded. So, ibig sabihin, hindi na makatanggap ng GCash payment si Azentasks kasi nga puno na. So, 3 days pa lang napupuno na si GCash. So, meron tayong solusyon dyan. Okay? Kasi ang wino-worry lang naman natin is yung fee, di ba? Kaya ayaw natin gumamit ng ibang mode of payment. Actually, pwede tayong gumamit ng GCash papunta sa other mode of payments. Marami tayong mga mode of payments. Yun nga lang, merong charge na 15 pesos. So, ito actually yung mga mode of payments. Meron tayong GCash. Ito nga yung laging napupuno. So, X na yan. Hindi na yan magamit. 'Di ba? Mostly. Meron namang C-Bank. Actually, from your GCash papuntang C-Bank, pwede. Okay? From GCash papuntang Como, pwede din. Ayan, CIMB, Maya, Union Bank, GoTime. So, yun yung mga other mode of payments na pwede naman natin gamitin. Kaya lang, nag-worry nga tayo kasi merong 15 pesos na fee. Ito yung gagawin natin. So, syempre, meron kang balance sa GCash kasi yan nga yung gagamitin mo. So, ang gagawin lang natin guys, punta tayo sa GSave. Magki-create tayo ng CIMB account. Okay? So, i-click mo yung GSave. Ayan, meron lang ganito na verification. So, actually merong 4 ka dito na partner banks ni GCash na pwede kang mag-open gamit yung GCash mo. So, as long as verified yung GCash mo, mabilis ka lang makaka-create ng mga bank accounts na to. So, may BPI, Maybank, Uno, at saka CIMB. Okay? So, pili ka lang dyan kung anong gusto mo. Ang na-try ko is yung CIMB. So, i-click mo lang yung CIMB na yan. And follow through mo na lang siya. So, magki-create ka ng CIMB account. So, dito, savings kasi to. So, kung verified ka na sa GCash, no need to verify na kay CIMB. Okay? Once nakapag-create ka na ng CIMB bank, okay, pwede ka nang mag-download ng apps na CIMB. Kasi pag dito ka nag-transact sa loob ng GCash, like for example, gagawin lang natin from your GCash account, ita-transfer mo dito sa CIMB. So, i-click lang natin yung deposit. Ayan, so maglalagay ako ng 5,000, okay? So, makikita mo naman dito na ang laman ng GCash natin is 15,000, di ba? So, kukuha lang tayo ng 5,000 dyan. Ang mangyayari, pagka nag-type ka ng 5,000 dyan, then click next mo. So, papasok ngayon dito sa CIMB yung 5,000. So, click lang natin yung confirm. Ayan. So, GSave deposit successful. Ayan. So, 10,000 na lang yung balance natin sa GCash. Okay? O, punta tayo ulit ngayon sa GSave. So, ayun. 6,000 na. Pumasok na yung 5,000 na inilagay natin dito. Okay? Ganun lang kasimple. So, ngayon, paano ba natin gagamitin to? 'Di ba? So, say for example, magbabayad tayo. Click mo yung CIMB. Ayan. Pag kasi dito manggagaling, wala tayong makita na transfer. Okay? Withdraw lang. So, pag kinlik mo yung withdraw, ang mangyayari dyan, babalik yung 6,000 na to, babalik lang siya sa, halimbawa, 6,000 yung, withdraw mo. Pag kinlik mo yung next, babalik lang siya sa GCash. Ayan. You're about to withdraw 6,000 from your GSave account and will be credited to your GCash. So, hindi yan yung gagawin natin. Okay? O, i-back na lang natin yan. So, ang gagawin mo lang, i-download mo yung apps na CIMB. Okay? O, open na natin ngayon yung CIMB apps na dinownload natin. Ayan, CIMB Bank PH. Okay? So, pagka open mo nito, ayan, separate apps to guys ha. Hindi na to sa GCash natin. Hindi na to sa loob ng GCash. So, kapag ganun, pwede na tayo mag-transfer from CIMB papunta sa kahit anong bank account or mode of payments na pagsasendan natin. So, hindi na problema ang fee dito guys. Zero fee ito, okay? So, na-try ko na many times. Ayan, nag-send ako from my CIMB papunta dito sa Maya. Ito yung Maya ko. And then, from CIMB ko papunta sa GoTime ko. Ayan, meron na din. And, from my CIMB papunta sa CIMB din mismo. Papunta sa mode of payment na CIMB. Okay? So, ganun lang kasimple at wala tong fee. Okay? Ito yung solusyon dun sa mga namumroblema na puno na yung GCash mode of payment.
Okay? And vice versa, kung gusto nyo ding mag-withdraw, kasi minsan puno na din yung GCash, hindi na natin ma-withdraw yung earnings natin papunta sa GCash kasi exceeded na rin yung cash out ni CEO or ng Ascentask. So, ang gagawin natin, instead of GCash, ang mode of payment natin, gawin nating CIMB. Okay? So, dito natin marireceive ngayon yung payout natin. So, ganun lang kasimple guys. May solusyon talaga sa lahat. Kaya, aralin lang natin at i-follow lang natin yung tutorials na to. So, wala nang problema sa mga exceeded GCash. Ayan, so, that's it guys. I hope na may natutunan kayo. Kaya dun sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na kayo sa channel and watch nyo na lang yung mga tutorials natin. Okay? So, again, this is Baby Snow. Happy earnings everyone. Bye-bye!